Advance na nga itong OKC Thunder sa conference semifinals. Waiting po sila kung sino ang makakabante sa laban ng Minnesota at ng Spurs. Para sa Lakers naman, medyo interesting po ito. Kung ito ba'y magiging panghuling season na ni LeBron James o kung sisipagan pa niya para sa susunod na season. Magiging 42 years old na po siya mga idol sa next season. Hindi po natin alam kung paano ba magre-react ang kanyang katawan, kung siya ba'y magiging healthy palagi. Para sa akin lang, sa aking pananaw, base sa pangatawan ni LeBron James at sa kanyang performance sa ngayon, pwede pa siyang makalaro ng at least 2 season. Para sa akin lang yan ha. Pero mayroon ding kaagapay na mataas na pasensya kung siya ay maglalaro pa. Ngunit ang importanteng katanungan din po ay kung sa Lakers pa ba ito mangyayari o sa ibang kupunan. Ano ba ang kanyang goal? Gusto ba niyang magkampiyon sapagkat mukhang malabo na nga po ito dahil sa season ito. Halimbawa kung siya babalik sa Lakers ay magkakaroon po ng reconstructing sa kanilang kupunan. Babaguhin ito, papalitan yung kanilang mga role player, yung kanilang bangko. Malaking sugal para kay LeBron kung mayroon siyang kagustuhang magkampiyon. Pero kung hihintayin niya lang ang kanyang anak na si Bryce James at makasama niya po ito para sa isang season lamang bago siya magretiro ay okay. Para sa OKC Thunder naman, sila ay magkakaroon ng medyo mataas-taas na pahinga dahil sa ngayon ang laban ng Minnesota at ng San Antonio Spurs ay mukhang patungo pa sa Game 7. Walang klarong malakas sa kanila. Pareho lang po ang kanilang chance na manalo sa labang ito. Sa pagsisimula ng kanilang series, paborito ang Spurs na manalo. Ngunit sa ngayon ay nagpapakita ng angking taglay itong Minnesota na kaya nilang ma-upset itong Spurs sa kanilang series. Kung may Game 7 pa, medyo matagal ang pahinga ng OKC Thunder. Ito ay magbibigay sa kanila ng sapat na panahon para bumalik sa normal ang kanilang katawan, magpahinga, magpalakas, magpa-conditioning para sa susunod na series. Malaking shoutout din kay EJ Mitchell na nag-step up sa absence nitong si Jalen Williams. Malaking advantage na sana para sa Lakers ang kanyang kawalan, pero sadyang malalim lang talaga itong roster, itong lineup ng OKC Thunder. Ikaw idol, sino ang susuportahan mo? OKC Thunder ka ba? Sino ang gusto mong makalaban nila? Ang San Antonio Spurs o ang Minnesota Timberwolves? I-comment lang yan sa comment section. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi, and as always, thank you for watching.